Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Glory, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Welcome to our midweek Bible study. Patuloy po tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit sa malayang oras na patuloy niyang pinagkakaloob sa atin at higit sa lahat sa pagkatawag sa atin sa oras nito upang muling makapakinig tayo ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. Gaya ng sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead, let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. Ano ha? Okay, bago ang lahat mga kapatid, tayo muna po'y humingi ng gabay, patnubay sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o katas-taas ang Ama sa langit sa gabing ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay dumudulog sa iyo, lumalapit sa trono ng iyong awa. At muling nagpapalinis, Panginoon.
upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami naririto at makakatanggap ng biyaya ng pagpapalang nagmumula sa iyong magandang balita. Ama, inaamin namin ang aming kawalan. Wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kaya pagkalooban niyo po kami ng kaalaman, pangunawa, sa pamamagitan ng gabay ng iyong banal na Espiritu. Thank you, Father God. At gabing ito, tinataas namin sa iyo ang gagamitin mo mula sa magpapaawit, sa band, sa music ministry, Lord. We ask for your double portion of your anointing be upon them, na kami ay masamahan patungo sa iyong presensya. And also, of course, sa aming kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong magandang salita, mabuting balita. Lord, bless his lips. Kayo po maglagay ng mga salitang dapat mamutawi sa kanyang mga labi. May your name be glorified tonight, Father God. And again, we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Hallelujah. Okay. May announcement po tayo, mga kapatid. Everyone, as all in Comfy family, is invited. North, East, West, South. And all outreach, kahit mga nasa abroad po. Ano po to? Sa 43rd. Ayan. 43rd anniversary of Mendez Outreach. Ayan. 53 years old na ang ating Comfy Mendez, mga kapatid. At sila ay magse-celebrate sa May 27, 2026. Ang team po nila ay hango sa ikalawang Pedro, ikatlo, 18. 2 Peter 3:18. Ayan. Saan po gaganapin, mga kapatid? Sa Ulaes Resort, sa Mendez, Cavite. Wardrobe, summer outfit. Yan, decent and comfortable, ha? Maski pa pang summer outfit, kinakailangan decent and comfortable. Ano, ha? And number 2, sa ating announcement, on June 7, 2026, brothers and sisters, sa makakaabot dito sa Comfy Center, sa Sunday po, after lunch, nandito po si Doc Mon Fidere, at meron po tayong bakuna, 2026 vaccine, 4 strains. Yan. Ulit, ha, sa June 7, 2026, linggo, pagkatapos ng ating fellowship. After lunch, Doc Monfidere is offering the following: 2026 flu vaccine, 4 strains, Pfizer, lifetime pneumonia vaccine, new, 40 strains, 20 strains, 20 strains, pwede po pagsabayin, basta wala pong lagnat. Yan, ha? Pwedeng pagsabayin po yung dalawa. Yung flu vaccine na 4 strain at pneumonia vaccine, 20 strains on the day of vaccination. Pwedeng sabay po yun. Deadline of confirmation, mga kapatid, sa June 4. Ipaalam nyo lang po bago mag-on or before June 4, 2026 kung sino po ang magpapabakuna, mga kapatid. Malinaw po yan. Ang payments po on the day of the vaccine. Tsaka lang kayo magbabayad. For further details, inquiries of confirmation, kindly coordinate with Sister Jam Mercado via Facebook Messenger. Ayan, ha? Mga kapatid, patulong kayo sa inyong mga apo-apo, anak-anak sa pagme-message kay Sister Jam. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagdadaos ng kanilang special day. May 13, 2026, happy birthday! Brother Alan Cabral, uy, happy birthday, bro! Happy birthday! Sister Lot Pehi,
Sister Fatima Dulos, Sister Andrea Manigbas, Sister Jocelyn Orte, and Brother Joshua Apelado. And of course, happy anniversary kay Brother Larry and Sister Linda Gaviria. Nong nang, happy anniversary! Yan. So, let's enjoy the day. Tawagin po natin si Brother Bong. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day. Yan, ihanda na po natin ang bawat isa, sarili natin. Ang ating mga kasama sa bahay, tawagin na po natin upang sabay-sabay tayong magpuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Yan. Let's welcome the praise and worship team. Good evening, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ano po? Magandang gabi sa ating mga kapatid, North, East, West, South, Comfy Family. Welcome to our midweek Bible study. Praise the Lord! Purihin ang ating Diyos, mga kapatid. Dito po muli tayo at tayo po'y aawit at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Halina po, mga kapatid, at magsama-sama tayo. Ako ano man ang ating ginagawa, stop muna tayo. Magpuri tayo sa Panginoon. Napakasarap pong magpuri sa ating Diyos na buhay. Ano po? So, ngayon po ay aawit tayo. Pero bago yan, mayroon pa po tayong isang babating kapatid. Yes, Lord. Good evening, Lord. Good evening, Jesus. From North, East, West, South, at mula sa ating mga taga-ibang bansa, magandang gabi sa inyo. 3, 2, 1, praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Thank you, Jesus. Umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan. Ipangaral araw-araw ang bigay niyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Praise the Lord! Thank you, Jesus. Praise to Jesus! Hallelujah. All the world, and the people everywhere will praise His name. Let the glory of the Lord be seen in all the world, and the people everywhere will praise His name. For our God is a great and mighty King, and His name shall reign forevermore. For our God is a great and mighty King, and His name shall reign forevermore. Let the glory of the Lord, the glory of the Lord, amen, is seen in all the world, and the people everywhere will praise His name. Let the glory of the Lord be seen in all the world, and the people everywhere will praise His name. For our God is a great and mighty King, and His name shall reign forevermore. For our God is a great and mighty King,
His name shall reign forevermore. God says, I will save those who love me, and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. God says, I will save those who love me, and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Once again, God says, I will save those who love me, and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. Once again, God says, I will save those who love me, and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. I will save them. I will save them. I will save them. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa inyo po mga pangako sa amin na kami po'y patuloy niyong ililigtas. Kami ligtas na, inililigtas, at ililigtas pa. Thank you, Lord. Patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos na buhay at patuloy nating hintayin ang kanyang pagtulong sa atin na kanyang mga anak. Tunay po na napakasarap damhin ang kanyang pagtulong sa ating lahat. Kaya tayo po ngayon ay patuloy na sumamba. Let us lift up our hands to God. Awitin po natin ito. I wait patiently for God to save me, to save us. Thank you, Lord. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. In my troubles, I call to the Lord, and He answered me. He is my defender. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. In my troubles, I call to the Lord, and He answered me. He is my protector. I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and
serve. What an awesome God we serve. We serve Jesus, Jesus, Jesus. Mountains will be shaken, and the earth will fade away. Still you remain, still you remain. What an awesome God we serve. 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 We serve Jesus, Jesus, Jesus. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. We serve Jesus, Jesus, Jesus. Mountains will be shaken. Mountains will be shaken, and the earth will fade away. Still you remain, still you remain. What an awesome God we serve. 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 Jesus, Jesus, Jesus. What an awesome God we serve. We serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. We serve Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. You're worthy to be praised. Hallelujah. We praise you, Lord. We love you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. What an awesome God we serve. Oh, hallelujah. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus, Thank you, Jesus. Glory to you, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We praise you. Hallelujah. Amen. Glory, glory, hallelujah. Purihin ang Diyos.
Salamat, salamat. Comfy Music Ministry, glory to God yan. Hallelujah. Yan. And tonight, mga kapatid, kung last week, Minister Dodi Balanggit opened the second chapter of the book of the Philippians, tonight, let's welcome my co-minister, co-patriarchs, Minister Sandy Laresa, as he continues chapter 2 of the book of Philippians. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, saan man po kayo naroroon, ay sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating aralin, mga kapatid, na ibinahagi nung nakaraan ni Minister Dodi sa Pilipos. Okay? Sa ikalawang bahagi naman po ng Pilipos pa rin, ang kabanatang 2, umpisahan ko po sa talatang 19 ng Pilipos 2 hanggang 30. Ito naman po ay tungkol po sa kamanggagawa ni San Pablo na si Timoteo at Epaprodito. Okay? Basahin po natin, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Kung meron po kayong mga hawak na Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa nito. Pilipos 2:19 hanggang 30. Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. Iniisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay, subalit kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi pati ako, upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga nais kong makapunta na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itiniya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang hindi ninyo kayang gampanan. Ang mensahe po ng ating Panginoon hango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, dakilang Ama, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan sa pagkakataong ito upang ang iyong salita ay aming mapagbulay-bulayan. Sa gabay po at tulong ng inyong Espiritu, dalangin po namin ang pangunawa, Panginoon, upang amin pong maging gabay sa aming buhay, sa buhay ng paglilingkod sa inyo, ang mga salitang aming binasa. Salamat po. Bigyan niyo po kami ng tengang marunong makinig at pusong marunong tumalima sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, magandang gabi pong muli mga kapatid sa ating lahat. Okay? Tayo po ngayon ay nasa midweek Bible study,
At ito pong ating binasa, mga kapatid, ay sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Alamin po natin ang mga layunin ni San Pablo sa kanyang pagsulat dito sa mga mananampalataya sa Pilipos. Ito po ang nilalayo ng kanyang sulat. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa. Ang Pilipos ay isang lungsod sa Macedonia na isang lalawigan sakop ng Roma. Nakabilanggo si Pablo nang isulat niya ito. Naliligalig siya dahil may mga manggagawang Kristiyano na sumasalungat sa kanya at dahil na rin sa maling aral na nakapasok sa iglesia sa Pilipos. Ngunit, mababaka sa sulat na ito ang isang kagalakan at lakas ng loob na taglay ni Pablo dahil sa kanyang matibay na pananalig kay Hesukristo. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay pasalamatan ang mga mananampalataya sa Pilipos dahil sa tulong na ipinadala nila sa Kanya. Sa pamamagitan ng sulat na ito, sinikap niyang palakasin ang kanilang loob upang huwag silang mabahala tungkol sa Kanyang kalagayan at sa kanilang mga sariling suliranin. Sila ay pinayuhan niya na maging mapagpakumbaba na gaya ni Jesus at huwag padala sa pagmamataas at makasariling hangarin. Ipinagunita niya na ang buhay na tinatamasa nila kay Kristo ay kaloob ng Diyos na tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagganap ng mga alintuntunin ng kautusang Hudyo. Binigyan niya ng diin ang kagalakan at kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga nagpapasakop kay Kristo. Sa sulat na ito'y binibigyang diin ang kagalakan, kapanatagan, pagkakaisa at pagpapatuloy sa pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. Binabanggit din dito ni Pablo ang kanyang marubdob na pagmamahal sa mga kapatiran sa Pilipos. Yan po ang mga pangunahing dahilan o layunin ni San Pablo sa pagsulat niya sa mga mananampalataya sa Pilipos. At makikita po natin dyan, doon sa ating binasa, doon sa kabanatang 2, talatang 11 hanggang 30, ang mga balak niya para kina Timoteo at Epaprodito, ang dalawang kanyang kamanggagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Alam naman natin, mga kapatid, na matagal na po natin ring naririnig sa mga pag-aaral na ang katawan ng Panginoon o ang katawan ni Kristo na tinatawag na walang iba kung hindi ang kalipunan ng mananampalataya ay inihalin tulad yan sa isang katawan. Okay? Bagamat iisang katawan pero iba-iba ang mga bahagi. At bawat bahagi na yan ay may ginagampanan, na uri ng function sa buong katawan para sa ikauunlad, ang sabi ng sambayanan ng Diyos. Ang dalawang kamanggagawa po ni San Pablo na tinutukoy natin, mga kapatid, na of course bahagi rin ng katawan ni Kristo na naglilingkod, ay si Timoteo at Epaprodito. Nabanggit po dyan, unahin natin yung kay Timoteo. Kasi ito pong dalawang manggagawang ito, ay ito yung sabihin nating tatlong right. R-I-G-H-T, R-I-G-H-T, right. Sila po yung right workers or right servant. Meron po silang right doctrine and right motive. Ayan, puro tatlong right, okay? Sila po yung right servants kasi naging right sila kasi sila po yung
nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Hesukristo, bunga ng pangangaral din ni San Pablo. Sila po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa kanilang sariling kabutihan, kung hindi dahil po sa kabutihan ng Panginoon kung ano ang ginawa niya sa atin sa krus na pagbobo ng kanyang dugo upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At yan po ay natalakay ni Minister Dodi nung nakaraan sa Filipos 2, 8 at saka 9. Okay? Kaya po tayo naging matuwid ay hindi dahil sa ating sariling pagiging matuwid. Sapagkat sinasabi ng kasulatan sa Roma 3:23, walang matuwid. Ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit, ang sabi sa Efeso 2, 8 at 9, naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa inyong magagawa, kaya't walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. Kaya tayo po, masasabi natin na tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi dahil sa sarili nating kabutihan, kabaitan, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, meron na tayo ngayong, sabihin natin, kapanatagan sa harapan ng Diyos. At tayong po ngayon ay lingkod ng Panginoon. Sapagkat ang isang bagay, di ba, kapag ka, di ba, sa mga pawn shop na lang, kapag ka may isinanla, tapos may tumubos, yung tumubos na, yun na nagmamay-ari nung isinanla, sapagkat siya na ang nagbayad ng pantubos. Same thing, spiritually speaking, sa ating kaluluwa. Ang Panginoong Hesukristo po ang tumubos ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito pong dalawang kamanggagawa ni San Pablo, mga kapatid, na si Timoteo at Epaphroditus, ay right servant because of what Christ have done to them. Okay, ngayon, alamin po natin ang mga bagay na sinabi ni San Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Alam po natin, ang bawat isa na lingkod ng Diyos ay may kanya-kanyang kaloob na tinanggap mula sa Panginoon. Yan po ay nakatala sa Roma 12, talatang 6 pababa. Ano po? Na ang Panginoon ay binigyan niya tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Panginoon para magamit natin sa paglilingkod. Si Timoteo po, mga kapatid, ay right hand ni San Pablo. Yan ay matatagpuan natin sa verse 19 hanggang 24, mga kapatid. Ano? Siya yung trusted man ni San Pablo, si Timoteo. Kasi may mga nabanggit siya dyan sa verse 20, ang sabi niya doon, I have no one else like him. Kaya niya gustong papuntahin si Timoteo sa Filipos sapagkat ito'y kanyang pinagkakatiwalaan. Ito yung kanyang baling, Paul is planning to send Timothy as his representative sa bayan ng Filipos. Pag sinabing as his representative, ibig sabihin, nandoon yung tiwala ni San Pablo sapagkat sabi niya, he has a deep concern. Meron silang tinatawag na sabi ni San Pablo, we have the same mind. Of course, ang isa sa mga karakteristik ng representative, dapat po yung talagang ipapadala ng isang tao, kaparehas ng kanyang mind, kaparehas ng kanyang goal, kaparehas ng kanyang motive, di ho ba? Kaya ganyan na lamang po ang kanyang pagtitiwala kay Timoteo na ipadala niya, isend niya sa bayan ng Filipos upang makapagpatuloy sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kasi gaya ng nabanggit po ng ating pag-aaral, nung Lunes sa topic ni Pastor JB, when it comes to doctrine,
napaka-sensitive ng mga pag-aaral pong yan. Maselan, mga kapatid. Kasi, by the way, pagka sinabi pong doctrine or sound doctrine, ito po yung right teaching, tamang pagtuturo. Sapagkat meron pong tinatawag na dogma. Ang dogma is church or man teaching. Okay? Pero ang doctrine or right doctrine, ito po yung teaching na galing o hango sa salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya ganun na lamang ang tiwala niya kay Timoteo ni San Pablo na ipadala sapagkat alam niya na si Timoteo ay tama ang kanyang mga ituturo sa mga mananampalataya, mga kapatid. Okay? Sapagkat alam naman natin kung may tamang pagtuturo, kasi may gaya na nabanggit natin sa mga layunin ni San Pablo nung binasa natin sa kanyang sulat sa Pilipos, may mga nakapasok na nagtuturo ng mali sa iglesia. At yun ang ibig niyang itama, ituwid. Kaya ibig niyang ipadala si Timoteo dun sa church ng Pilipos. Kasi that time, habang sinusulat ni San Pablo itong letter na to, kaya nga ang tawag dito sa letter na to is prison epistle. Sapagkat nakakulong this time o that time si San Pablo. Kaya para hindi mabalam o sabihin nating may makapagpatuloy ng kanyang pangangaral, ay balak niyang ipadala si Timoteo upang salungatin at itama ang mga maling pagtuturo na nakapasok sa iglesia ng Pilipos. Sabi niya kay Timoteo, ito po ang kanyang mga binanggit na magagandang salita tungkol kay Timoteo. Right hand, trusted man, ang sabi niya, like-minded, iisa sila ng isipan. Pag sinabing like-minded, parang yan, katulad ng isang triangle. May tatlong sulok ang triangle. Pero yung tatlong sulok na yon ay same yung kanilang mga size. Yun yung tulad ng isang tao. Pag sinabing iisa kami ng kaisipan, ibig sabihin, tama yung kanilang mga paniniwala, tama yung kanilang ituturo, at tama yung kanilang pamumuhay. Sila yung right servant with the right doctrine and with the right motive. Ganun na lamang po. Kaya makikita rin natin yan sa Philippians 1 verse 17. Sabi niya si Timoteo is sa kanyang pagtuturo, preaching for yung iba kasi meron selfish ambition. Yun din ay tinalakay ni San Pablo dun sa Filipos 2. Sabi niya, huwag kayong gagawa ng anumang bagay upang hangad nyo lamang na matanyag. Yun. Yun din ang isa sa dahilan kung bakit niya gustong ipadala itong kanyang kamanggagawa na si Timoteo. Kasi si Timoteo, nakitaan niya, nasubok niya ang katapatan nito at nakita niya na si Timothy ay meron siyang, he has a deep concern, meron siyang unselfish kind of service sa gawain sa Panginoon, unselfish concern. Okay? Hindi kasi po madali, mga kapatid, yung maglingkod din sa Panginoon. Kasi pagdating dito sa pagiging unselfish or genuine concern, yan po yung pagiging Christ-likeness. Kaya nga sabi ni San Pablo dun sa Filipos 2, pag nabasa nyo yon, di ba? Sabi niya ganon, magkaroon kayo ng katulad ng katangian ni Kristo na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos, bagkus hinupad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya po tayo kapag naglilingkod ng unselfishly and with genuine concern, ay nagkakaroon po tayo ng Christ-likeness, nagiging kahawig, kamukha
ng ating Panginoon. Okay? So, right motive, right attitude. Okay? Yung puso, mga kapatid. Kasi sa 1 Peter 5 and verse 2 and Matthew 6:1, ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon, huwag tayong tumulad sa mga Pariseyo. Okay? Ang mga Pariseyo is gusto nila laging sikat. Gusto nila na laging mataas. Gusto nila laging pinupuri. Gusto nila laging pinapalakpakan. Gusto nila laging nasa mga piling upuan. Yan ang paborito nila, mga kapatid. Gusto nilang spotlight laging nasa kanila. Pero hindi ganon ang ibig ng Panginoon sa isang tunay na lingkod ng Diyos. Okay? Kaya si Timothy, sa verse 22, sabi ni San Pablo, Timothy, prove himself through thick and thin. Yun yung proven character ni Timothy. Sa hirap at sa ginhawa, hindi siya iniwanan ni Timoteo sa paglilingkod sa Panginoon. Nasubok ni San Pablo ang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon ni Timoteo. Kumbaga kahit mahirap, tuloy pa rin. Kahit may ginhawang nararamdaman, tuloy pa rin, hindi nang iiwan, mga kapatid. Sabi nga, umulan, umaraw, bumaha, bumagyo si Timoteo. Sabi niya, kasama ko si Jesus. Ayan. Isa pa na tawag niya kay Timoteo, okay, ay sabi niya, Timothy, my son, my love. Okay. Kaya sa 1 Corinthians 4:17, sapagkat gaya ng sa isang naglilingkod sa Diyos, talagang may mga struggle yan, mga kapatid. Okay? May mga nararanasang struggle ang isang taong naglilingkod sa Panginoon. Pero ganun pa man, alam natin, trials is strengthening our character. Makikita po natin yan sa Romans 5:3 and 4. Through perseverance, okay, sa mga pagsubok na dinadanas ng isang tao, matututo siyang magtiis, matututo siyang magtiyaga, matututo siyang manalig at magtiwala sa Panginoon. Kaya lumalakas ang isang tao kapag nakakaranas siya ng mga pagsubok or struggle sa paglilingkod. Hindi yan inalaw ng Panginoon yung mga struggle ng isang lingkod ng Diyos. Hindi yan pinahintulutan ng Panginoon for us to become bitter. Okay? But for us to become a better servant of God. Okay? Kaya inaalaw yan ng Panginoon. Okay? May isa nga tayong kapatid, sa isang nagmamaneho, minsan nakaka-encounter tayo ng mga hindi maiiwasang mga kaganapan. Makakasagi, makakakiskis ka, okay? Minsan mababalaho ka. Kasama yan sa ating experience. Mga learning experiences yan. Para lalo tayong maging aware, maging knowledgeable, at lumawak pa ang ating kaalaman at skill o kakayanan pagdating sa halimbawa pagmamaneho. Ganon din po sa paghayo ng salita ng ating Panginoon. At minsan, kasama dyan yung mga pagtutuwid sa ating buhay. Pagtutuwid ng Panginoon, pag tayo'y may sablay na ginagawa o nasabi, pagtutuwid ng Panginoon sa pamamagitan din minsan ng ating mga kapatiran. Okay? Sapagkat alam naman natin, minsan hindi natin nababantayan ang ating sarili. May mga minsang ikinikilos tayo na lihis sa aral ng pagiging Kristiyano o aral ng Panginoon. Kaya nandyan yung ating mga kapatiran para tayo'y paalalahanan, ituwid, itama kung tayo'y nagkakamali man. Lalo na po sa ating mga nasasabi na halimbawang pagtuturo, nako, matindi po yan mga kapatid kasi oras na may naituro tayong mali. Yung nakikinig kapag wala masyadong knowledge about sa salita ng Diyos, he will take it as is. Kung ano yung kanyang narinig, baka mapahamak o maligaw. O minsan mako-quote pa tayo.
Sabi ni ganito, ganun daw eh. Sabi ni ganito, narinig ko, ganun daw eh. Di ba, mas mahirap yun, mga kapatid. Kaya si San Pablo po, maingat siyang magpadala ng manggagawa sa isang lugar. Pinipili niya, handpick itong si Timothy, mga kapatid. Kasi sabi niya, nasubo ko na ang kanyang katapatan. Kilala ko siya. Siya'y katulad ng isang anak na tumutulong sa kanyang ama. Timothy has the right doctrine and he has the right motive sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kaya salamat sa Panginoon dahil may mga tinawag ang Panginoon na ganung uri ng lingkod ng Diyos katulad ni Timoteo na hindi alintana ang hirap at sakit. Sabi nga ng kanta, ano ba yun? Luha at sakit, di alintana, pagkat ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Amen. Okay, ngayon, dako naman po tayo sa isa pa ring kamanggagawa ni San Pablo. Ito naman ay si Epaprodito. Makikita natin din yan sa Philippians 4 verse 18. Dito po sa verses 25 and 30 ng Pilipos 2, may mga binanggit dito si San Pablo tungkol kay Epaprodito. Ang sabi niya, kapatid, kamanggagawa, at fellow soldier. Pag sinabing fellow soldier, sundalo, kasamahan, yun, ganun. Okay, sige. Sabi niya po rito, si Timoteo at saka si Epaprodito ay they both deserve yung recommendation ni San Pablo. Talagang highly recommended itong dalawang kamanggagawa natin na ito. Kasi nakita ni San Pablo ang kanilang pamumuhay, bunga ng salita ng Diyos. Hindi lang yun. Nakita ni San Pablo ang mga natutunang pagtuturo sa pamamagitan ng pangangaral ni San Pablo. Meron silang tamang doctrine na sinasabi. Okay. At gaya ng iba ring naglilingkod sa Panginoon, si Epaprodito rin ay nagkaroon ng mga, sabihin nating, pagsubok. He was ill, ang sabi ni San Pablo, and almost died. Akalain mo yun, Nagkasakit na muntik na nga raw mamatay. Serving the Lord does not mean we're exempted from all the trials and suffering. Hindi porke tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, ay exempted na tayo sa mga bagay na pagsubok at iba pang mga trial na darating. Pero may paalala po, ito po na natuwa ako dito sa aking nabasa. Pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, we must expect the best. Naku, ang sarap isipin, mga kapatid. Of course, totoo naman yun. Once you serve the King of Kings and the Lord of Lords, syempre you should expect the best, mga kapatid. Okay? Because ang yung pinaglilingkuran is the King of Kings and the Lord of Lords. He's the best. Kaya, ang ibibigay niya for us is yung mga bagay na makabubuti rin sa atin, including trials. Sometimes, ang mga trials ay nakabubuti rin sa mga lingkod ng Panginoon. Okay? Expect the best. Pag tayo po'y naglingkod sa Panginoon. So, meron din ditong kasunod. Expect the best and prepare for the worst. Parang biglang natigilan, prepare for the worst. What do I mean by that? Ang paglilingkod po sa Panginoon, marami po siyang bagay na pwedeng gawin sa atin, mga kapatid. Ang isang tao na dating lulong sa bisyo ay pwede niyang gawing palayain sa pagkakaalipin sa mga bisyo. Ang isang taong, sabihin nating punong-puno ng galit, inis, sinanakit at di pagpapatawad, pag nakarinig yan ng salita ng Diyos at tumanggap, you expect the best. Pwede yang maging lingkod ng Panginoon
at makawala sa bihag ng di pagpapatawad. Ang isang taong bihag ng kahirapan, siya nga po pala, binabati ko po ang mga kapatiran natin sa bayan ng San Juan, sa Laia, San Juan, Batangas. At noong unang panahon, anong nagsisimula pa lamang na mangaral ang kompis ng salita ng Diyos sa bayan ng San Juan, Laia, ano po? Nako, pag nakita nyo po yung lugar na yon, it was poverty-stricken. Yung lugar na yon, talagang una, yung makikita mo yung kanilang lugar, lubak-lubak. Sobra. Sabi nga sa kwento ng mga kapatiran natin, ang mga nauna doon na pinadala that time, kapag ka-summer daw, ay nako, ang dami mo raw doong pulbo. Dahil sa alikabok ng kalsada. And then, pagkatag-ulan naman, aba, marami ka naman doong fish pond. Puro sanaw, doon sa kalsada, may mga tubig at lubak-lubak. Pero ngayon, mga kapatid, after so many years ng pangangaral ng salita ng Diyos, habang nangangaral kami, we know God is going to do good doon sa lugar na yon. Expect the best. Kung ngayon, mga kapatid, ano na ngayon ang bayan ng Laia? Siya ngayon ay one of the tourist spot na pinupuntahan ng mga turista. Hindi lang ng mga turista, pati mga lokal. At yung mga kapatiran dati doon na alipin ng bisyo, alipin ng kahirapan, nagkaroon po sila ng mga kanya-kanyang sariling tahanan. At hindi lang yon, na dati-dati ang kanilang pinagmumulan lamang ng kabuhayan ay pangingisda at pagtatanim at pangunguha ng nyog. Nung na-develop po yung lugar na yon, mga kapatid, nagkaroon sila ng mga other source of income. Katulad ng halimbawang hindi lang sa pangingisda, meron din yung mga turista na mamamasyal, ire-rent yung kanilang bangka. Hindi lang pangingisda, meron pang renta ng bangka. At yung iba nating kapatiran doon, sila yung nagbo-book online. Mag-iingat lang po tayo sa mga booking online, mga kapatid. Kasi may mga fake din dyan na mga coordinator o tinatawag na representative ng mga bilyas doon. Okay? Mag-iingat din tayo doon. So, dapat yung registered na representative ng lugar. Kaya, expect the best pagka tayo po'y naglingkod sa Panginoon. Yung lugar na yun, pag narating nyo po ngayon yun, mamamangha kayo, hindi nyo sukat akalain na yung lugar na yun dati na liblib, kinatatakutan. By the way, meron pala tayo dong isang kapatid na muntik ng mapahamak dahil napagkamalan sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Napagkamalang masamang loob. Buti na lang, may nakakilala sa kanya. Yung ating kapatid, member natin. Kaya, hindi siya saved by the bell. He was saved by the Lord. Okay? Kaya, wala na yung kapatid natin ngayon. Umuwi na siya sa tahanan ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon dahil we should expect the best when we serve the Lord. Okay? But, of course, we should prepare din naman for the worst. Bakit? Hindi madali po maglingkod sa Panginoon. Okay? Sa paglilingkod sa Panginoon, mararanasan mo dyan ang minsang maiinitang ka. Lalo na ngayon, mag-ingat po tayo sa sobrang init ng panahon. Okay? Babiyahe ka ng may kainitan, minsan, pag wala ka minsan, halimbawang masakyan. Okay? Siyempre, maglalakad ka sa kainitan. That time, wala tayong service noon sa Laia. Talagang maglalakad ka sa kaparangan. At sabi nga nung mga kapatid natin noon, yung Laia na yan, ang tawag dyan, noong panahon ng Mami Ligaya, ang tawag dyan, tibagan. Kapag may mga dinidisiplinang mga manggagawa ng Panginoon at tinitrain, ay sasabihin that time ng mga mamit dade, ipadala sa tibagan. Pero ngayon, hindi na tibagan ang tawag doon. Pag gusto mo magbakasyon, pumunta ka sa Laia. Tourist spot. Okay? Sa beach yon, mga kapatid. So, nasubok ang paglilingkod din ni Epaphroditus sa Panginoon. Ang sabi kasi dito, he almost died. Pero,
sabi naman ni San Pablo, pero kinahabagan siya ng Diyos at pinagaling. Okay. So let us, when we serve the Lord, let us expect the best and we must also prepare for the worst. No. Pero wag tayong matakot, nandiyan naman ang Panginoon. Ano man yung ating danasin sa paglilingkod sa Panginoon, ano man yung ating kaharapin, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. As He has promised in Matthew 28, ang sabi po roon, "Go, I will be with you till the end of the age." Okay? So, katulad din ni San Pablo, si San Pablo po sa kanyang buhay sa paglilingkod ay hindi rin naging madali ang kanyang buhay sa paglilingkod. May mga naging struggle din siya. Matatagpuan natin yan sa 1 Corinthians chapter 12, 7 to 10. Ang sabi niya nung siya'y nagkaroon ng karamdaman, 3 beses kong idinalangin ito sa Panginoon, naalisin niya ang aking karamdaman. Subalit ang isinagot niya, "My grace is all you need." Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. So, sufficient. My grace is sufficient for you, ang sabi ng Panginoon kay Timothy, kay San Pablo. So same thing with us, mga kapatid. Ang grasya at kagandahang loob ng Diyos, anuman ang ating dinaranas sa buhay, ay sapat-sapat yan upang ating makayanan, mapagtagumpayan, malagpasan with flying colors. Okay? Ang mga pagsubok na yan. Sa 2 Corinthians din po, mga kapatid, 11:24 to 28, yan yung mga suffering din ni San Pablo. Okay? Pero salamat sa Panginoon dahil ang lahat ng yan ay bunga ng paglilingkod ni San Pablo. Kaya po nagkaroon tayo ng mga kamanggagawang si Timothy na inialay ang kanyang buhay at si Epaprodito na ganun din para sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po yung ating mga kamanggagawa. Okay? Sasabihin ko na rin kamanggagawa. Okay? Because Timothy and Epaprodito has sila yung right servant with the right doctrine and with the right motive in serving the Lord. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po minsan pa, Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon upang mapaalalahanan po kami at patuloy niyo po kaming humugin sa mga katangian po na kakailanganin namin bilang mga lingkod mo sa inyong ubasan. Salamat po, Panginoon, at amin pong palagiang idinadalangin na mahubog po ang aming buong pagkatao katulad ng Panginoong Hesukristo. At yan naman po ang inyong ninanasa sa bawat isa sa amin na sinabi nyo sa Romans 8:29 na sa mulat mula pa'y alam na ninyo kung sino ang sa inyo at ang mga ito'y itinalaga nyo upang maging katulad ng iyong anak. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 2 Timothy 2:2